Hello guys! Good evening! Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, The Home Beside It. For today's video, kung kayo po ay nakaranas ng million of views, well, congratulations po sa inyo dahil ito po talaga yung inaasam ng bawat content creator na magkaroon ng viral video or million of views, diba? So ako, yes, na-experience naman natin itong million of views before, no? And ngayon, sobrang dali na magkaroon ng million of views. Pero, kung ang pag-uusapan natin is monetization, parang million of views nga, nagkakaroon naman ng usually demonetize yung content or restricted yung ating monetization tools. Ito, isa na dito yung post ni Ma'am Amery Stories kanina. Nakita ko, meron nga itong 2 million views pero may issue. I don't know kung ano yung nagkaroon ng issue dito. Pwede sa music, pwede dun sa pinoportray dun sa music. So maraming factor ang tinitingnan. Pwedeng content monetization violation, pwedeng partner monetization, or yung community standard or yung community guidelines violation. So tatlo po yung mga dapat nating tandaan. Actually maraming tayong dapat tandaan, pero yan yung tatlo. Again, content monetization number 1, number 2 partner monetization, and number 3 yung community guidelines. Okay? So ayun. For sure, kapag merong issue, freeze ang ating monetization. So, ano nga ba yung way na gagawin? Kung ang pineperso natin or ang talagang pinaplan natin o ginugol natin is kumita dito kay Facebook, syempre, kailangan natin i-delete or kailangan natin i-appeal. Basically, kapag nag-appeal tayo, meron yung proseso, no? Pwede tayo mag-dispute, appeal, and accept or delete. Diba? So, yan yung mga option. Kung tayo ay magde-dispute, no, for example, copyrighted yung music na ginamit natin, ibig sabihin, kapag tayo ay natalo dun sa ating appeal, posible na magkakaroon yan ng demonetization dun sa specific video. Walang ads, walang stars na available para tayo makareceive. And then, at the same time, no, bababa yung ating tawag dito yung retention rate or yung ating visibility. So lahat naman tayo na experience natin itong low visibility nung mga nakaraang buwan, 'di ba? Nagkaroon pa tayo ng permanent na limited yung mga monetization. So yun yung usual kapag tayo ay nag-a-appeal, long process. Pero I suggest, no, kapag merong mga ganitong violation, siguro i-check muna natin na baka check natin yung music ba na ginamit ko is talaga bang copyrighted, bawal siyang gamitin. Unang-una, no, kapag copyrighted yung music, pwede natin itong gamitin, wala namang masama doon. Pero kung ang purpose natin is to entertain lang, no, magkaroon ng million of views or makilala tayo sa mga dance cover song or song cover na gagawa natin ng pagsayaw, pwede po yung gamitin. Pero kung ang purpose mo, kung bakit mo ginamit yung music na yun is kumita, magkakaroon ng violation. So, hindi po bawal gumamit ng mga sikat na kanta kung ang purpose lang is to entertain, to educate, or to motivate, no? Merong mga motivational audio, 'di ba, na nagkakaroon din ng copyright. Pwede siyang gamitin. Pero kung monetization yung pag-uusapan at na-detect ng AI technology ni Facebook or yung algorithm, pwede pa din naman, yun nga lang, walang kita. Ganun lang kasimple, di ba? And usually, ito yung nakikita natin na na notification. Your video is unable to monetize, di ba? So, meron na po ako nito few na mga video na unable to monetize kasi nga meron itong mga copyrighted music. Ibig sabihin, pwede kong gamitin yung music, yun nga lang, walang kita. Okay? Nagmi-million of views kasi nga sumisikat, tumitrending, mas mabilis tayong mag-trending kapag meron tayong mga viral audio na ginamit. 'Di ba? So, yun. Sa mga nagtatanong, bakit ba hindi ako na-monetize? Bakit yung monetization tools ko is naka-X or puno naman yung monetization requirements ko pero naka-X or naka-red yung inyong status? Ibig sabihin talaga merong mga restriction violation tayong na-upload. Yun lang po. So, ano ang dapat natin gawin? 'Di ba? I suggest kung sa tingin mo confident ka na mag-create ng original content, no? Original content at kaya mo na mag-edit
ang tawag po dito ni Facebook yung modification. Pwede tayong mag-upload ng mga video, original video na merong modification. Ibig sabihin, kung gagamit tayo ng audio, pwede naman. Yun nga lang, hindi natin gagamitin yung buong length ng video. Pwede tayong mag-clip ng 3 to 5 seconds. Mas safe po yung ganong duration. Pero kung yung mismong audio is gagamitin mo hanggang matapos, posible ma-detect agad yan. Pero kung lalagyan mo ng mga modification or editing, madali lang naman yan. Merong CapCut, merong Canva, KineMaster. Pag-aralan nyo po yan. Marami ng tutorial yan sa YouTube, no? Na pwede tayong matuto kung paano mga basic editing. Para nga po, ma-minimize natin yung restrictions or yung violation. Kapag tayo natuto nito, hindi lang ma-eliminate natin yung restrictions, matututo pa tayo. Mas may enhance yung skills natin sa pag-edit, 'di ba, or pag-deliver ng content. So yun lang po, dapat talaga tiyagain natin ito, lalong-lalo na social media ngayon is napaka-powerful na. Pwede tayo dito, again, hindi lang naman sa monetization tayo pwedeng kumita. Kung tayo magiging effective na content creator, pwede tayong mag-offer ng services, ng products, or any promotions na ma-offer natin sa ating mga followers. So yun lang guys, sana may natutunan. And tuloy mo lang yung journey mo this year 2024 sa Facebook. Maraming salamat. Don't forget to subscribe. Hit the notification bell para pag may mga bago tayong video upload, mano-notify po kayo kaagad. See you again next time. Bye-bye.